Next, pag-usapan naman natin yung ikalawa na major difference ng rich and poor mindset. Number 2 is yung tinatawag na risk tolerance. So, gaano nila tinotolerate ang risk? Ang mga tao na may poor mindset, kinakatakutan nila ang risk. Yun yung palagi nyo tatandaan. Ang mga tao may poor mindset, kinatatakutan nila ang risk. Ang mga tao na may rich mindset, pinapaliit nila yung risk. Kita niyo yung difference ha? Hindi nawawala yung risk. Yun ang point doon. Hindi nawawala yan. Especially pagdating sa negosyo natin. Ang pinagkaiba, yung mga mahihirap ang mindset, tinatakbuhan nila yan. Ayaw nila, gusto nila ng assurance. Gusto nila 100% sure nakikita. Kasi nga, yung employee mindset, dinadala nila sa negosyo. Ang mga rich mindset, minimize nila yung risk. Na kahit magkaroon ng risk, kahit na may talo sila, mas malaki pa rin yung panalo nila. So, bibigyan ko kayo ng example. Ang mga wise na investor, kung kikita siya ng halimbawa sa $1 niya, kung kikita siya ng $5, pero kung matalo siya, ang matatalo lang sa kanya ay $1, may risk pa din, di ba? Pero i-risk niya yon. Yun ang ibig sabihin ng calculated risk. Kasi pag nanalo siya, may $4 na panalo siya, pero pag natalo siya, $1 lang naman yung talo. Pero hindi nawala yung risk. May risk pa din. Pinaliit lang niya. Nagigets nyo? Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Ang mga may poor mindset, gusto ko 100% sure kikita ko, kahit maliit lang, which is yung employment. Yung mga may rich mindset, kahit hindi sure nakikita ko, nakadepende sa mindset, skills at sipag ko yung laki ng kikitain ko. So ano yung ibig kong sabihin dito? Ito yung ibig kong sabihin. Risk versus reward. Okay, risk versus reward. Ito yung ano dito, ito yung determining factor dito. Knowledge and skills. So ito yung color blue. Yung pagtaas ng iyong knowledge ay pagbaba ng risk. Ang pagtaas ng iyong knowledge ay pagtaas din ng iyong reward. Minsan lalampasan pa yan. Okay? Minsan lalampasan pa yan. Yun yung sinasabi ko nagko-compound siya. So yun yung palagi niyong tatandaan. Ang totoong risk sa negosyo, hindi yung negosyo itself. Ang totoong risk sa negosyo ay tayo. Tayo yung mismong risk. Kasi kung wala tayong alam sa ginagawa natin, siguradong mag-fail talaga. Siguradong walang mangyayari. Okay, another thinking ng poor mindset pagdating sa risk. Sobrang laki ng reward kaso may risk na mag-fail ako kaya wag na lang. And tingnan niyo na. Sobrang laki ng reward kaso may risk na mag-fail o na magkamali kaya wag na lang. Ang rich mindset, sobrang laki ng reward pero may risk na mag-fail kaya dapat kong practicein ang mindset at skills ko para lumiit o mabawasan yung risk na yon. Nakikita niyo yung difference ng pag-iisip ng mayaman sa mahirap. Kaya ito yung sinasabi na madalas na yung mga mayayaman ang nakikita nila is yung opportunity. Ang nakikita ng mga mahihirap ay yung risk. Yun lang nakikita nila. Kaya dito nyo makikita yung mga prospect na nagsasabi sa inyo na ang laki ng puhunan. Wala kasi akong pampuhunan eh. Kasi yun lang ang nakikita nila. Hindi nila nakikita yung reward na kapalit. Ngayon, hindi natin maipipilit sa kanila yung ganung bagay. That is the reason why nagpa-follow up tayo. Hanggang sa maunawaan nila. Hindi natin pwedeng i-expect sa kanila na maunawaan agad nila kasi magkakaiba tayo ng understanding. Merong iba, mabilis nila naunawaan. Merong iba, medyo matagal. Yung iba, sobrang tagal talaga. Kaya nandiyan na si follow-up. Pero ibang usapan na yung pagdating sa follow-up. So, naiintindihan ba ang pagdating dito sa risk tolerance? So, hanggat nabubuhay ka, pwede ka pa rin mag-risk. And especially dito sa negosyo natin, hindi naman to high risk, high reward na type ng ng income eh. Hindi naman to ganun kataas ang risk, especially magkano nagsisimula ng puhunan, 1,880 pesos, may kapalit na produkto. Unlike kung mag-crypto ka or mag-i-stocks ka, high risk, high reward. Sobrang taas nga ng reward, sobrang taas rin ng risk. Unlike dito sa ganitong klase ng negosyo natin, napakababa ng risk, ang taas ng reward. Kaya huwag kayo papabulag dun sa mga malalakas mang hype na mga nakikita nyo na milyon-milyon daw kinikita nila, ganun. Di ba? Kasi nasa perfect na klase ng negosyo na tayo. Para sa akin, perfect. Kasi napakababa ng risk, napakataas ng reward, and pwede sa lahat. May experience ka man sa negosyo or wala. Okay? Marami bang natututunan so far? So, hindi ibig sabihin nito na yung mga successful na tao, yung mga mayaman na tao ay risk taker. Hindi. They take calculated risk.
Meron mga tao na risk taker talaga na hindi nila iniisip kung magkamali o wala silang pakialam doon. Pero para sa akin, ito yung mga blessed few. Okay, blessed few. Ibig sabihin, ito yung mga, parang may mga talent. Hindi naman lahat ng tao ganun eh. Na may ganung klase ng talent. Maraming tao yung natatakot. So para sa akin, kabilang na ako doon. Kabilang ako doon sa mga taong natatakot din. So instead na maging risk taker ka at pilitin mo yung sarili mo na okay lang magkamali na magkamali. Diba? I-calculate mo yung risk mo. Kasi pwede naman siyang i-calculate. Paano mo mami-minimize yung risk? And sa isang paraan dyan is through planning. Pag nagpaplano ka, nagte-training ka, inaaral mo ng mabuti yung negosyo na ginagawa mo. So, which is pre-provide na natin dito sa Team Genuine Academy. Okay? So, yun. Yun yung ikalawa.